Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Mario Francisco at shoutout kay Casimiro Panlaan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Natural, nakakalokong pagtawanan ka. Napangiti si Aaron, biglang iginalaw ang kanyang kamay, at direktang itinulak pasulong kasama ang harang. Ang mabangis na berdeng liyudon na oras ay direktang bumalik at napaatras ng kalahating hakbang ng Aaron. Ano? Halatang nagulat ang ethereal voice. Sa oras na ito, ang malinaw na hindi niya inaasahan ay ang Aaron ay nakabawi ng napakalakas na lakas sa lalong madaling panahon. Gusto mong mamatay, galit na sigaw niya. Muling nagtipon ang berdeng batis at biglang tumama muli. Hindi nagmamadali ang Aaron. Inilipat niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay, pinrotektahan ang hadlang at nakipaglaban hanggang kamatayan. Gayunpaman, mula umpisa hanggang wakas, si Aaron ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, na lalong nagpagulo sa kanya tungkol sa kung ano ang tinatawanan ni Aaron, o ano ang kanyang katangahan. Nakakatawa ka pa ba? Nanalo ka ba? Mga nunal na langgam. Ang ethereal na boses ay hinamak na uminom. Hindi pa rin nagbabago ang mukha ni Han Sanchen, mabilis, bilis. Ikaw na bahala, malamig na ngumiti ang ethereal voice. Siyempre hindi ako yon. Ngumiti si Aaron at tumingin pabalik sa mabigat na humihingal na masamang mata ko doon, kami na, hahaha. Nang marinig ang mga salita ni Aaron at nakatingin sa masamang mata ko sa lupa, ang boses ni Conling ay malapit ng tumawa, gusto mo bang tulungan ka? Eksakto. Ang tinig ni Conling ay patuloy na tumatawa, pagkatapos ng lahat, ano ang natitira sa masamang katakawan sa kanyang mga mata? Maliban sa katawan na mukhang halos hindi malakas. Hindi pantasya ang umasa sa isang malaking bagay na kayang labanan ang sarili nitong berdeng daloy at gustong manalo. Anong panaginip ng tanga? Nakakita na ako ng mga baliw, pero wala pa akong nakikitang kasing baliw mo. Hindi mo ba sila nakita ngayon? Ngumiti si Aaron. Haha. Nakita, ngunit, ang maaliwalas na tinig ay nanunuya, kamangmangan ang pagiging baliw na tulad mo. Aaron sneered contemptuously, hindi apektado ng anumang bagay sa kanyang mga salita. Tumingin lang siya sa likod ng walang pakialam, tumingin sa mata ko na pagkain ng kasamaan, at sinabing, sapat na ang pahinga. May mga taong nagsasabing bobo tayo, o ipakita natin sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, dahan-daang itinaas ni Evil Tautay ang kanyang ulo. Hindi man siya makapagsalita ay parang sinasagot ng kanyang mga mata ang Aaron. Halos napahinga na siya. Muling tumunog sa oras na ito ang panunuya ng ethereal voice, hahaha, hiniling niya na bumangon ka at tulungan mo siyang itulak ang harang. Kung hindi ka mamatay, bumangon ka at tulungan mo siya, kung hindi, hindi siya kayang suportahan ito mamaya, at lulunurin ka ng berdeng daloy, tanga ka talaga. Lalo kang nahihiya sa mga demonyo natin at yumoko ka sa ilalim ng mga Terran. Ano ba ang gulugad mo? Pagkatapos ibenta, kailangan mong magbayad para sa dami ng tao. Ano ang iyong dignidad? Sa iyong lakas, maaari kang mabuhay ng ligtas sa aking tiyan, ngunit kung pipiliin mo ang lahi ng tao at ipagkanulo niya, nawalan ka ng kwalifikasyon para mabuhay. Gayunpaman, para sa iyong kaawa-awang kapakanan, ipinapangako ko sa iyo na kapag namatay ka, papatayin ko itong hamak na Terran, huhukayan ang kanyang puso sa harap ng iyong katawan, at hahayaan kang tingnang mabuti, kung gaano kaitim at karumihan ang puso ng Terran. Boom! Ang berdeng likidong hukbo ay muling umatake, at ang lakas ay higit na mas malaki kaysa sa anumang nauna. Makikita na sa pagkakataong ito, halos sinubukan ng halimaw ang kanyang makakaya ng wala. Sa kanyang galit na mga mata, sa pagkakataong ito, nais niyang ganap na talunin ang lalaki at hayop sa ilalim ng kanyang mga mata,
upang may bulalas ang kanyang kawalang kasiyahan at ganap na sirain ang masamang pagkain, ang taong gusto niyang protektahan ng barrier ni Aaron ay gumawa ng malakas na ingay sa isang iglap, at maraming lugar sa barrier ang sumabog hinihimok na umatras ng ilang hakbang, at bumulwak ang isang bibig ng dugo mula sa kanyang bibig. Tiniis niya ang lahat ng pera sa pagkakataong ito nang walang reserbasyon. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Pagkatapos, itinukod nito ang kanyang katawan at, pagkatapos ng bahagyang pag-stabilize, umungal ng mahinang nakakagat na tunog sa kanyang bibig. Ngunit para sa halimaw, ito ay ganap na hinahamak ito. Kung tutusin, bagamat ang masasamang mata ko sa oras na ito ay maaaring tumayo, halos lahat ng mga kuko ay nabali, at ang baluti sa katawan ay hinuberen na. Gaano kasira at kasiraan ang duguan at laman na anyo? Nasaan ang banta? Bukod dito, ang kapangyarihan nito ay halos hinihigop ng Aaron. Kahit na ito ay dumating upang makatulong, ano ang silbi? Ang halimaw ay tiwala sa paggalaw ng berdeng daloy at hindi natatakot sa kanilang magkasanib na pagsisikap. Ngunit sa oras na ito, nagpakita ng kakaibang ngiti ang Aaron. Nang labis na nataranta ang halimaw, ang masamang mata ko doon ay biglang tumalon at dirdiretsong lumabas. Ano? Halatang natigilan ang ethereal voice, at halatang natulala ang buong tao. Sa oras na ito, ang masamang katakawan ay hindi tumulong sa Aaron na labanan ang pag-atake ng berdeng daloy tulad ng iniisip niya, ngunit tumalikod at direktang inatake ang bola ng karne sa isang tabi. Pagkatapos, ibinuka ng masamang mata ko ang kanyang malaking bibig at biglang kumagat sa meatball. Umuungol. Malakas na umungol ang halimaw, hindi alam kung ito ba ay dahil sa galit o sakit. Biglang tumaas muli ang kapangyarihan ng berdeng daloy, na pinilit ang Aaron na umatras muli at sumuray-suray. Gayunpaman, pinrotektahan pa rin ng Aaron ang hadlang laban sa berdeng daloy at nanatiling hindi natinag. Kinagat ng masasamang mata ko ang bola-bola sa lugar. Pagkatapos, parang gutom na multo, pinunit niya ulit ito ng loko. Nagalit ang halimaw, ngunit sa oras na ito, lahat ng lakas nito ay laban sa Aaron. Hindi nito kayang ipagtanggol ang pabalik-balik na pag-atake ng masamang taotay. Bilang karagdagan sa patuloy na presyon ng galit, ang Aaron ay walang pagpipilian kundi panoorin ang masamang taotay na galit sa bola ng karne isa-isa. Wala kang kahihiyan, hamak na tao. Galit na sigaw niya. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na niya ang mga gawain ng dalawang lalaki. Bagamat kinuha ni Han Sanchen ang kapangyarihan ng masamang katakawan sa kanyang sarili upang labanan ang kanyang berdeng pag-atake sa batis, ang asensya ay tila binago ng isang tao at isang hayop ang kanilang mga posisyon sa pagtatanggol sa isa't isa. Ito ay wala sa sarili nito, ngunit hindi nito pinapansin ang katotohanan na ang natitirang Aaron ay talagang hindi maaaring magdulot ng anumang malaking pinsala dito, ngunit pagkatapos ng paglipat, ang sitwasyon ay ganap na naiiba, dahil ang masamang mata ko ay maaaring direktang mapunit ang katawan ng halimaw sa pamamagitan ng umaasa sa sariling nomenan. Kaya naman, bagaman hindi napansin ng halimaw ang mahinang detalyeng ito noong panahong iyon, ngayon kung titingnan natin itong muli, malalaman nating malubha ang problema. Ang mga ito ay isang swap lamang, ngunit ang mga resulta ay ibang-iba. Minsan, ang mga detalye ang nagtatakda ng kapalaran, iyon ang katotohanan. Aaron sneered, ngunit hindi siya malambot sa kanyang kamay. Kahit na sa oras na ito, bigla siyang nadagdagan ng lakas. Biglang itinulak ni Aaron ang harang pasulong, kahit pasulong, kalahating hakbang, isang hakbang, o kahit dalawang hakbang. Parehong natarante at galit ang halimaw, ang tanging magagawa nito ngayon ay ang patuloy na pataasin ang lakas nito laban sa berdeng daloy upang talunin ang Aaron sa lalong madaling panahon. Kung hindi, magkakaroon ito ng kaunting kapangyarihan upang harapin ang masamang katakawan. Ngunit sa oras na ito, biglang nadagdagan ng Aaron ang kanyang lakas sa oras na ito, ngunit ito ay katumbas ng pagpukaw sa kanyang sarili. Papatayin kita, galit na umuungal, at ang buong dingding ng karne ay tila lumiliit ng mapilit. Malinaw, ginawa ng taong ito ang kanyang makakaya, oo naman, kahit si Aaron, na ginawa ang lahat ng pagsisikap, ay napilitang umatras sa oras na ito, nang makitang hindi niya kaya, biglang kinuha ni Aaron ang puso ng pamilya ng dragon mula sa kanyang kamay at direktang tinapak ito sa harang, biglang nagliwanag ang buong harang, ang Aaron,
naganap na pumasok sa dekadenteng kalakaran, ay biglang direktang nilabanan ang mabangis na berdeng daloy. Buti na lang, nakapaghanda na ako, ngumiti si Aaron, kung hindi dahil sa puso ng dragon, naglagay din siya ng maraming magulong kapangyarihan. Ang Aaron ay talagang walang paraan upang maabot ang kritikal na sandali na ito. Ano, mapagpakumbaba ka, halatang nagulat ang nilalang at umungol ng galit, ngunit halatang kung gaano siya kahirap sumunod. Ang Aaron ay nakatayo pa rin doon na hindi gumagalaw bilang isang bundok. Magiliw na ngumiti si Han Sanchen at ibinalik ang tingin sa masasamang matako na pagkain doon, at tila naiintindihan ang sinasabi ni Han Sanchen. Sa oras na ito, dahan-daang tumingala ang masamang matako na pagkain, nakabuka ang bibig ng dugo, at nakita ang mga pangil. Hindi, huwag, evil gluttonous, kahit sinungaling ka, member ka rin ng demon family natin. You shouldn't pumatay the same kind. Otherwise, hahamakin ka ng demonyo family for thousands of years. Kung totoo ka, you are isa sa mga totem ng aming demonyong pamilya, at hindi mo dapat tulungan si Joe na abusuhin. Patayin mo siya. Bilang isang sinaunang mabangis na hayop, isa ka sa mga Panginoon ng langit at lupa. Walang sino mang kwalipikadong maging alipin sa iyo. Tandaan mo. Siguro, bilang isa sa mga puwersa ng pamilya ng demonyo, matutulungan ko ang karamihan ng pamilya ng demonyo at kahit na bumalik sa tuktok. Sabik na sumigaw ang ethereal voice sa oras na ito. Ang sitwasyon ay malinaw na lubhang hindi pabor dito. Hindi na ito kalmado gaya ngayon. Bakit? Nagpapanik ka? Biro ni Aaron. Panik. Hindi alam ng isang henerasyon natin kung ano ang panik. Gusto ko lang gisingin ang pusong totoong kabilang sa pamilya ng demonyo at hayaan siyang maging sarili niya, para hindi maituro ng mga daga mo. Nababalisa ka. Aaron said leisurely, kung nababalisa ka, ibig sabihin guilty ka. Kung guilty ka, ibig sabihin mali yung sinabi mo. Nalilito ka talaga, gayunpaman, ikaw ay naguguluhan. Linawin mo na ang masamang mata ko ay hindi ko kailanman alipin. Ako at ito ay magkaibigan lamang. Kaibigan. Karapat-dapat ka ring maging kaibigan nito. Ang mga tao ay napakataksil na nilalang, at ano ang mga kwalifikasyon na dapat ituring na mga kaibigan. Malamig na sigaw nito. Umiling si Aaron, kung may interes, magkakaroon ng mga kaibigan, hehe, bakit, natatakot akong ipagtaksilan ka nito. Ngayon sinisimulan ko na itong dayin sa iyong nasirang damdamin. Hinamak nito ang daan sa malamig na boses. Sa ilalim ng paghaharap sa pagitan ng dalawang tao, ang papel ng masamang katakawan ay walang katapusan na pinalalakas. Para sa magkabilang panig, ito ay ang piraso ng chess na tumutukoy sa tagumpay o pagkatalo. Naturally, gusto ng lahat na kumbansihin ito sa kanyang sariling account. Natural, mas sabik ang halimaw, kaya patuloy pa rin siyang nanunukso. Please put away your set. Ano kayang nararamdaman ng tao at hayop? Aalipinin mo lang ito at gagawin mong kasangkapan. May nasabi ba akong feelings sa kanya? Sabi ko, interests, gaya nga ng sabi mo, isa lang akong nunal na langgam sa harap mo. Lalaki ako kasing laki ng dumi ng mata. Kahit ipasok ko sa bibig ko, hindi sapat para isaksak ang mga ngipin ko, pero ang laki mo. I'm afraid it's a feast for it. Tungkol sa iyong tinatawag na pagtulong dito na bumalik sa rurok, sa salita ng iyong angkan ng demonyo, hindi ba kailangan mo munang mabuhay? I don't know if it's the peak after eating you, but it can at least grow a lot. What can I do if I follow you and bite me? It's not based on the current situation and in danger na mapatay mo, kahit kailan. Tama ba ako? Evil gluttony. Pagkatapos ng mga salita, tumingin si Han Sanchen sa masamang mata ko, halatang hindi siya makapagsalita, ngunit ibinuka niya ang kanyang dagwang bibig at muling kumagat, na nagpapaliwanag sa kanyang saloobin. Ang mga salita ni Han Sanchen ay hindi lamang nagpakilos sa masasamang mata ko, ngunit nagpatahimik din sa halimaw sa isang sandali. Umuungol. May isa pang malungkot at walang kapantay na sigaw sa ethereal voice. Mayroon kang halos 10 minuto. Bulong ni Aaron sa masamang tautay, at pagkatapos ay tumalikod siya at nagpatuloy sa pagtutok sa paglaban sa berdeng likido. Bagamat pinunan ng Aaron ang puso ng pamilya ng dragon ng maraming magulong chi, ang oras ng pagsipsip ay limitado, at ang oras ng suporta ay hindi magiging masyadong mahaba.
Ang dapat gawin ng masamang tao tay ay kagatin ang taong ito ng tuluyan bago masunog ang puso ng pamilya ng dragon. Sunod-sunod na subo isang subo, ang dugo ay lumilipad, ang bula ng karne ay parang ulan, at ang masasamang mata ko ay parang isang excavator at isang shredder. Paunti-unti nitong kinakain ang napakalaking meatball, bagaman ang malaking bola ng karne ay nakagat lamang ng isang malaking bahagi sa lalong madaling panahon, na nagpapakita ng isang madugong pelikula ng karne. Halos sa oras na ito, ang buong opensiba ng berdeng daloy ay biglang huminto. Alam ni Han Sanchen na ang Evil Gluttoness ay nahukasan ang labas ng meatball layer na organisasyon na direktang nagbabanta sa core point ng buong meatball, at maging ang kaligtasan ng buhay nito sa oras na ito. Natalo ka yata, sabi ni Han Sanchen na may nakaka-relax ng ngiti. Ang ethereal na boses ay hindi tumunog, matagal siyang natahimik. Sa wakas, napabuntong hininga siya. Pagkatapos, dahan-daang lumutang ang isang berdeng gas mula sa buong kalawakan at tuluyang namuo sa harap ni Han Sanchen. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!